Isang taon na nga simula nang ma-diagnose ako ng hyperthyroidism. Ano nga ba yung mga naging sintomas ko bago nga ako nagpa-check up at ano nga ba yung pinakamalala at talaga namang dapat yung bantayan? 2024 pa lang mga mima ko, nakaka-feel na ako na parang hindi na talaga okay yung katawan ko. Bali may sakit din kasi talaga ako mga mima ko na adenomyosis. Matagal na yung sakit ko na yon, 2021 pa. Pero nag-start lang din data akong uminom ng gamot noon 2024. Akala ko dati, yung mga pagod, yung panlalata, at syempre yung paglalagas ng buhok, part nga lang siya nung sakit kong adenomyosis. Yung hindi ko na talaga kinaya mga mima ko, na hindi ko makakalimutan, yung hindi ko na magawang maligo kasi nga napapagod na yung katawan ko. Kahit nga magbihis mga mima ko, nakaupo na lang talaga ako. Eto nga talaga yung mga napansin ko talaga na naging sintomas ko nung na-diagnose o bago nga ako ma-diagnose ng hyperthyroidism. Una na nga dyan mga mima ko, yung bigla ang pagpayat ko. Ang talagang timbang ko mga mima ko, 55 na talaga ako. Tapos, nung nagpatimbang ako sa hospital, nung chinek up ako, naging 45 kilo na lang ako. Lagi akong kumakain, lagi ako nagugutom, pero lagi naman ako nagpupunta ng CR namin kasi nga madalas 2 to 3 times ako nagpupoops. Kaya akala ko talaga dati, ay mabilis nga yung metabolism ko. Pero nagtataka na ako kasi nga nagkakaedad na ako. Ngayon pa ba ako bibilis metabolism ko? Kasi nga may edad na ako. Sa pang mga sintomas na naranasan ko, bago nga ako ma-diagnose ng hyperthyroidism is yung paglalagas ng buhok ko. Oo, nakakaranas din naman talaga ako ng paglalagas ng buhok. Pero nung bago ako ma-diagnose ng hyperthyroidism, talagang sobrang lala na. Kahit hindi ko suklayan yung buhok ko, grabe na talaga yung paglalagas niya. Makikita mo yung buhok ko nasa higaan, nasa lapag lang siya, o hindi kaya lalo na pag naliligo ako, tumpok talaga yung makikita mong lagas na buhok. Noon pa man talaga, grabe na talaga akong hingalin. Pero bago ako ma-diagnose ng hyperthyroidism, mas malala yung hingal ko. Yung tipong meron kaming hagdan, pagod na akong akyatin to. Ito yung mga saglit lang na na-experience ko bago ako ma-diagnose ng hyperthyroidism at nabasa ko rin naman na part din nga siya ng mga sintomas ng hyperthyroidism. Yung pagpupula ng mata na para bang merong kang sore eyes. Napansin ko na rin yung mata ko na nag-bulge na rin siya. Akala ko na mamagalang or di kaya puyat lang ako pero kakaiba na talaga yung itsura niya. At lagi kong sinasabi, ito yung pinaka-ayoko talaga na na-experience ko bago ako ma-diagnose ng hyperthyroidism. Yung pangangati ng likod ko. Sobrang kati talaga niya mga mima ko. Lagi kami nagpapalit ng bedsheet noon. Tapos, sobrang kati pa rin talaga ng likod ko. Na-experience ko din bago nga ako ma-diagnose ng hyperthyroidism, yung pangangati ng paa ko. Yun nga yung kapag nangati ka na meron ka makikita na parang butlig na maliit na meron tubig. Sobrang hapde at sobrang kati talaga nun. Ito lang yung mga iilan sa na-experience ko bago nga ako ma-diagnose ng hyperthyroidism. Lagi kong pinapaalala sa inyo, lalo na kung meron kayong nakikitang problema sa leeg nyo, mas maganda nga magpa-check up na kayo. Tandaan nyo, kung nasa lahi nyo na rin talaga ang pagkakaroon ng problema sa thyroid, mas maganda talaga ma-check up na kayo ng maaga o para mabigyan nga na kayo ng maagang treatment. Bali, yung ininom ko nga po palang gamot para sa aking hyperthyroidism ay Methimazole 5 mg at Propanolol 40 mg 2 times a day yon. Pero nakadepende pa rin siya mga mima ko kadalasan doon sa aking mga laboratory. Bali yung doktor ko pala mga mima ko ay isa pong endocrinologist. Madalas po talaga ang check-up ko every 2 months na rin siya. Bali nakapag-undergo na rin po ako ng radioactive iodine at ang ginastos ko po ay nasa 12,000. Bali sa Philippine Heart Center nga po ginawa yung aking RAI procedure. Based na rin po sa pagtatanong ko at pag-i-enquire ko na nga rin po sa Philippine Heart Center, sabi nila mas maganda nga raw po na meron kayong referral kapag doon kayo mag-undergo ng RAI procedure kasi nga mas mababa yung babayaran nyo. May mga iilan na nagsasabi na napakababa lang daw talaga ng binayaran ko. 12,000 lang siya dahil po 10 MCI lang ako. Base na rin sa pagtatanong ko sa Philippine Heart Center, nakabase nga raw po yung babayaran mo sa MCI mo. Kung mas mataas yung MCI mo, mas mataas din daw po yung babayaran nyo. O siya, dito na lang po matatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!